Espiritu. Gawin ang nais mo sa buhay ko. Nagpapakumbaba, panahanan mong lagi ang puso ko. Panatiling nakatuon sa
Ayan, O Diyos, mabalikan sa tanang dungog, himaya, O God. Hallelujah, Lord. We worship you, sa tanang panahon, O Diyos, Ikaw ang among kasaligan. Ug tinubdan ka sa tanan, O God. Busa, O Diyos, walay rason, O God, nga dili ka namo simbahon. Walay rason nga dili ka namo pasalamatan, O God. Hallelujah. Yes, hallelujah, Lord. Isalina Yes, hallelujah, Lord.
sa imong mga bata, hibaw na gyud ang mga bata. Kay kung signuwa na gyud ang isgutan, nagbuhat gyud nag-arka. Kanang sayo na lang kanta sa mga bata na sinuwa nagbuhat og arka kay gisugo man sa Dios. Unya nini kagabhibon mo na ang atong tun-an. Atong mahibaluan nga niabot sa punto, niabot sa kanang punto ang Dios kanang nakadesisyon nga naglado niya ang kalibutan. Kaya iyang punong nagaingon diri sa Genesis 6:5 nga nakita sa Ginoo nga ang mga tao sa kalibutan sa kapanahon ni Noah kanang puno sa pagkadautan. Mao to iyang puno sa pagkadautan niya. Ang ilang mga hunahuna pulos lamang kanilaran. Grabe ang ilang hunahuna pulos kami puno kanilaran. Unya mao to nga niabot sa panahon, niabot sa punto nga ang Ginoo nagbasol nganong gibuhat niya ang Dios, ang buhat niya ang tao. Yung nganong basol ang Ginoo nganong gibuhat niya ang mga tao. Unya kay mao kini nga mga tao nakapasubo sa iyang kasing-kasing. Mao to nga desisyon ng Ginoo nga laglago na ko ni kalibutan. Kaya gabi naman pagkasaan ng mga tawhana. Diba siya nagtuo ang tao nga yung gibuhat, kanang dili di ay mutahod niya. Kanang dili mo simba, dili mo ila niya. Moto luyo sa kasuko sa atong sa Ginoo, sa ilang mga gibuhat nga kanang pagpakasala, nakita ni sa Ginoo si Noah. Sinong mo na giingon diri sa Genesis 6, sa Genesis 6:9, apan gikahimot-an sa Ginoo si Noah. Mao na dili kagabion, mao ni atong tun-an ngano gikahimot-an man sa Ginoo si Noah. Unsa may naan ni Noah nga iyang gikahimot-an? No? Mao na nga dili ta makuha sa iyang pulong diri sa Genesis 6:9 pagingon ta diri sa 22. To pasawa ng pulong sa tuboy nga Dios. Dili sa mao kini ang sugilanon mahitungod ni Noah, Noe. Tana siya pagkuana pronouns. Nga usa ka matarong nga tawo, siya lamang ang gikahimot-an sa Dios niadtong panahona, kaya nagmatinumanon man siya sa Dios. Aduna siya itulo ka anak, si Sem, si Ham, si Japhet. Apan nakatawhan ato dautan at tubangan sa Dios, ug ang kalibutan na puno sa ilang pagkadautan. Gitanaw sa Dios ang kalibutan ug nakita niya nga gid-ad kini kay dautan man kaayo ang binuhatan sa mga tao. Unya ang Dios miingon kang Noe, nakahukom ako sa paglaglag sa tanang tao. Puuhon ko sila sa hingpit kay ilang man gipadagsang sa kalibutan ng ilang kadautang mga buhat. Busa paghipog arka gikan sa kahoy sa kuper. Buhati kini mga lawak o buliti o asfalto sa ang sulod o sa gawas niini. Ang gitas uli ini 123 ka metros, 22 ka metros ang gilabdon ug 13 ka metros ang kahabugon. Buhatin ato ang arka o palagbuwa kini og 44 cm imabaw sa mga bungbong niini. Himua ang arka na tulo ka andana o buhatin pultahan sa kilid niini. Palunupan ko ang kalibutan aron mapuo sa tanang maaron pagpuo sa tanang binuhat. Ang tanang niya naa sa ibabaw sa yuta mga matay. Apan magbuhat ako kasabutan tali kanimo ug ganako. Sakay sa arka uban sa imong asawa ug mga anak ug sa ilang mga asawa. Pagdalaglaki ug baing nga mga matang sa mga anak ug sa matang sa mga langgam aron dili sila mabuo. Pagdala usab sa tanang matang sa pagkaon ug tipidi kini aron inyong makaon ug makaon usab sa mga anak. Ug gituman ni Noe ang kining tanan nga nisugo sa Dios kaniya. Mao ni ang istorya sa kinabuhi ni Noah sa pagsugo sa Ginoo nga magbuhat og arka. Ato makita din nino nganong gikahimot-an man sa Dios si Noah luyo sa iyang kasuko nga niabot na siya sa punto nga iyang naglabon ang kalibutan kay kini ang kalibutan mao pa niyang kapanahonan ni Noah. Mao to nga sa iyang kasuko iyang nakita si Noah, no? Iyang nakita nga kay ako basahon din si Noah mo ra man kuno ang nagapahimuot kaniya. Unsa man dai mga binuhatan ni Noah nga kalipay man sa Dios. Ngano dili man mosugot ang Ginoo nga maapil si Noah ana nga silot. Una nga atong panakita din no, si Noah matarong nga tao. Klaro kaayo no, si Noah matarong gyud nga tao. Dinhi nato makita sa Genesis 6:9, ningingon siya diri nga siya lamang ang gikahimot-an
matarong. Kay matarong man siya. Mao. Muna nga, atong nakita, nanong wala sa niapil sa Ginoo pagsilot. Tungod kay matarong kay tungod sa iyang pagkakatarong. Atong hibaluan nga grabe gyud ang katarong ni Noah kung atong sumayon kay ngano. Luyo sa iyang tibuok kalibutan. Kanang grabe man gyud kay tibuok kalibutan kanang hisgutan sa Ginoo. Grabe nakita gyud sa Ginoo ang katarong ni Noah. Grabe gyud sa katarong. Siguro ang hunahuna ato ni Noah puno sa gyud kanang maayo ang mga buta, wala gyud siya hunahuna sa pagpagdaot sa isig katao. Wala gyud siya hunahuna sa pagpamdimbong, sa pagpamaka kanya naman gyud. Nga kung imong tan-awon, he is a righteous in the middle of wickedness. Magpabilin siya matarong bisag taliwala sa iyang kapanahonan gabi ka mga dautan, wa gyud siya natagdi, no? Wa gyud siya natagdi, wa gyud siya nadani sa pagbuhat og kanang dili maayo. Nga pag sa pagkinabuhi nga dili maayo. Kung atong sayran kini nga panahon si Noah wala mahibalo nga naa day hukom mahimuon sa tungkol sa Ginoo. Kini nga panahon wala pa ni pasidaan nga kinahanglan na magbuhat yung taog matarong kay moabot ang panahon nga kanang silutan ang tao sa pagpakasala to sa atong binuhatan wala pa ni pastorano wala pa. Kini nga wala pa pasidaan ani pero atong tan-awon si Noah nagbuhat og matarong. Na wala siya maguna nga nailunok kay wala utos plano sa Ginoo nga laglago niya ang kanang kalibutan. Diha na lang niabot ang plano sa Ginoo kang kasuko sa Ginoo pasang nakita na niya ang mga tao nga nagbuhat na og dili maayo. Mo to nga arang kanindot sa kinabuhi ni Noah nga gikahimot-an sa Dios tungod kay nakita sa Ginoo ang iyang pagkamatarong. Kung atong tanawon kung napulagway dito kalibutan kung sa atong kapanahon karon ang kalibutan arang dako tuay Manila, tuay Mindanao, tuay Visayas. Pero si Noah nakita sa Ginoo nga matarong. Mao na nga sa atong kinabuhi mga igsuon, importante gyud ay ang atong pagkinabuhi nga matarong diha sa atubangan sa atong buhi nga Dios. Kay tan-awon gyud na sa Ginoo. Tan-awon gyud sa Ginoo nga atong mga binuhatan dili lang ingon nga kay na nangalagad naman ko Ginoo kadang okay na. Kay dili man ko tanan nga nangalagad sa Ginoo nga dunay kahadlok sa atong buhi nga Dios kana nawang gyud nangalagad sa Ginoo tawag man dapat nga ako inani na ko kay Kristohan man pero pagtan-awon gyud ay sa Ginoo ang atong kanang binuhatan. Muna importante sa usa ka tawo kanang itaw bisan nga ako nga mga Kristohanon nga bisan kung ipon ta dito sa kadaghanan bisan kung ipon ta sa mga tawo nga dili unbeliever dili man makita ang atong pagkakristohano dili gyud ta matangdan no sa man ni Noah wa gyud sa likapin sa ilang buhat nga dili maayo unya kanang kapakita ba malahita tungod kay nagdatag Kristo sa atong kinabuhi. Amen. Mao na nga importante sa atong kinabuhi igsuon kinabuhi nga limpyo matarong atubangan sa atong buhi nga Dios. Kaya nag-ingon dito ang ihampulong dito sa 2 Timothy kanang 2:4 kanang sulat ni Pablo ngadto kay Timoteo nga ingon dito diha nga kanang sa to ang ingon diha nga gusto sa sundalo nga makapahimuot sa iyang labaw. Busa dili na siya mag-apil-apil sa mga kanang dili na siya mag-apil-apil sa mga kalihukan nga way labot sa iyang pagkasundalo. No. Kaya sundalo naman siya, wala siya katungod nga mahilabot ang trabaho sa kanang presidente, sa vice president. Kaya sundalo naman siya, ang timuha niya, mahimuot ang iyang labaw. Ihanan po sa atong pagmamalagad sa Ginoo. Kung gusto tang ang Ginoo mahimuot sa atong kinabuhi, dili na tayo mag-apil-apil sa kalihukan, nga way labot sa atong pagkakristohanon. Amen. Dili na kita mag-apil-apil. Tungod kay dili good gusto ang Ginoo nga ang Kristohanon makinabuhi nga kanang dili uyon sa iyang kabubuton. Mao ni ato nakita mo una nga kanang kinaiya nganong sino ang sinuwagi kahimot-an sa Dios. Ug ang ikaduha matinumanon siya, obedience. Diha gihapon sa Genesis 6 9 gihapon. Diha kanang nag-ingon ang putong sa Ginoo diha. Matinumanon siya lamang magkamimot-an sa Diyos sa itong panahon na kay nagmatinumanon man siya sa Diyos. Amen. Api man niya pagkamatinumanon. Kanan, kung atong sulkat, kung atong tulkan pulong sa Ginoo, pag-ingon sa Ginoo nga, pag-inugan ka. Huwag kini-ingon ng Ginoo nga, kanang, huwag kini-ingon sa Ginoo nga, ikaw ba, kanang ano ba, nahimo ba pa na,
Wag gali siya nilingon nga, unsa na wala akong pamilya o magbuhat ko ganang pagsige na lang ko buhat ng arka, unsa may pagkaon ako sa mga anak para ko sweldoan eh, no? Wag gali nilingon sa inuwa. Kanang kung imong tutan-awon din sa size 22, ang gilingon lagi diri gituman hinuwa ang tanan nga gisugo sa Dios. Grabe kayo, wag sa nilingon nga kung kita pa to na mangita pa may tagmo maghaano na anong kinahanglan na gid mo. Kunya ang gisugo pa rin sa Ginoo kanang klaro sa kadampo, sa kalapon, sa kataskol kinana. Kunya kahoy nga uper. Pero sinuwa wala gid sila ningon na daghang pag-istorya atubangan sa atong buhay nga Dios. Usa gyud nga gikahimutan siya sa Dios. Matinumana siya matinumanon nga kasing-kasing atubangan sa iyang buhay nga Dios. Mao na nakita isuot kinahanglan ako nga mga anak sa Ginoo. Ikinahanglan gyud ako nga naa kita kasing-kasing nga kanamutuman sa suko sa atong buhay nga Dios. Kaya nagingon dito sa iyang pulong diha sa kuha. Nga nagaingon ang iyang pulong sa John 14:15 nga kung kamo na kugma kanang kutumana ang akong mga suko. Mao gyud mutuman dito sa suko sa atong buhay nga Dios. No sa tanan nga iyang isuko kato ipabuhat nato mingon ang Dios ni gugma ang kaaway. Ang tawo mo ingon mag-aaway na gali gugma pa, no? Daghan kay kanang mamulipas kini tao paghigugmaay kamo piliun lang higugmaon kay dagko dili ganahan ipon maapil sa paghigugma kay kanang dili maduol sa imong kasing-kasing pero ang gusto sa Ginoo igsuon kanang aduna tay kasing-kasing nga matinumanon sa iyang katubangan sama sa kinabuhi ninyo, no? Matinumanon siya sa Dios wala gid sa nagpakita di sa gamay nga kanang reklamo sa Dios nga di sa gamay pamulipas sa tubangan sa Dios kag matinumanon gyud sinuwa. Mao na ang gikahimutan gyud siya sa iyang buhay nga Dios. Ug ang ikaupat na punto nganong gikahimutan ang katulo nga punto nganong gikahimutan siya sa Dios. Adunay siya kasing-kasing ang malahutayon, no? Nganong nang palahutayon man nganong palahutayon man siya. Imagine mo 120 years o ang paghimo sa arka, no? 120 ka tuig na human ang arka, sinuwa o ginhunong. Kaya kung imo muna luminhunong pa sa arka, o sinuwa o ginmo, apil sila, luno sa luno. Mao na atong tan-awon nga, grabe sinuwa o kanang kasing-kasing mo lang tayo, wag sa na-discourage, siguro ka kumapanahon, BI na dito siya sa mga tao ba? Buang na sinuwa, grabe naman dugaya, o ginmo mo ana may baha na ni abot, no? Pero nang wa gyud sa naninaw ay nagpadayon gyud siya sa pagbuhat. Mauna nga pag-abot sa baha, luwas gyud siya. Kani lahutay man. Mauna kinahanglan gyud sa Kristohanon lahutay gyud ita sa atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Nga kanang bisan kung atong naon sukad na nakamatun ko buot si mama nangalagad na kanang Ginoo. Mo na gyud nato matulog hapit mo ng balik kang Ginoo pero pag karon pila man akong edad, do pa man hapon balik kang Ginoo, no? Pero dili kita mohunong sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Tungod kay sinuwa kita 120 years, wa siya nimong paghimo sa arka ni abot gyud ang dunog nga giingon sa Ginoo. Mao na bitaw nang kinahanglan magbatong gyud ta og kasing-kasing ang tayo dili kita magpuol sa atong pagpangalagad diha sa Ginoo. Nakita ko kanang kay kini mo kung kanang Kristohanon, usahay mabantayan kay ta sa kanang mga wala totoo. Dili na ko kauban sa man sila, oy, balik-balik ng simbahan, ang puun ka kadlaw, ang buhapon. Murag ka ng adlaw lang na sila ng simbahan. O na sila kasabot, kita ang kasabot ng taga ang Diyos ng tanaw ka na to. Mao na, kinahanglan sabto na to sa atong kinabuhi, makasabot na sa atong pagpangalagad sa atong buhay na Diyos. Nakita ko istorya at na hinungduman nga istorya sa ako ang igagaw. Kanang kuan siya, kanang pastor siya sa Egypt, dito sa kanang Labaw. Nagwali siya, kapit na payo kong edad niya nagabatit. Nasa istorya nga kanang ningtag na kanang tinabuhan, kuan ko no, ang baka o usa ka kabaw o ang usa ka kanang usa dier, ang taas kayo og sungay. Usa ko kaadlaw ni ana, nakit-an sa kanang kuan, nakit-an sa usang kabaw nga gitugway dito sa kanang punuan sa mangga. Ning dool ang usa sa kanang kabaw ningon ang kanang usa nga kanang baw. Ganang, okay na yung galing yung kinabuhi. Ningon ang ganang usa. Ningon ko nun yung kabaw, okay naman, yan naman yan. Ano sabang na, nagadapo, ano yung gamita?
Nga nagpahingkot man ka. Giugihan na ka yung kinabuhi nga kung asa ka gusto mo ato, di ka mag-ato. Kung ako kay kagawasan na naunay namin yung kinabuhi, puol na yung kinabuhi. Mahingon sa usa iyang gitama yung kabaw ba. Mga itong mahingon nga. May pako, yan na sa may pako kay ako pagkanindo sa akong kinabuhi karon. Di sa nasa ko pa ingon, way magbuot na mo. Tuwa kong gali ako mga barkada ko, nagbuhat na ko dito kay mga agni, anak. Hayahay kayong kinabuhi nga ay magbuot, nana ni Musa. Mo itong iningon ang kabaw nga kami. Sige, maayo mo kayong kinabuhi, padayon kay ako. Okay na kayo ko ani ang kinabuhi karon. Mo itong nakaw ang usa. At ano pinakaadlaw, nakarungog ni kabaw, tututungan dito sa lasan. Nadaday mamusilay dito, kanang mamismusilay o kanang matao ng mayamay. Pagkataon-taon na ang mga tao, lugsong na likat sa bukid, naog na kayo ng subos. Nanay mga daw, mga mananap, nailangan ni pangpasan. Pagka manihulong sila dito sa kanapunuan sa mangga na dito ang tawag ng dubog. Kung pagduol pa dito, pagduol sa mga tao na dyan sa kabaw ang usa. Niingon ang kabaw, uy, nausa mo ba? Nausa mo ka usa? Kung sa may nanitabunin mo, luya na kayo usa. Niingon na nga, mauna niya nanitabunan ko. Kaya ang kining mga tawanan dito sa bukid na Musin, naapil ko na po sila, yung karon, dagunan ko dito sa ila, kaya ilan akong ihawon, paingon mapatay na gikuan, ilan na gikong patyon. No? Kasi nanitabo sa iyang lingaw-lingaw, paingon sa patay. May mga ito nga ningingon si Kabaw nga, asa raman itong imong giingon nga kanang kuan, hay maayo yung kinabuhi, nahayahay yung kinabuhi, kaya magbuot nimo. Asa raman itong imong giingon nga nindot kayo yung kinabuhi, happy kayo yung kinabuhi. Ganun karon, paingon naman ka ihawon, no? Naingon ang Kabaw, may paman ang akong kinabuhi, kaysa panahon nga uhawon ko na yung painom nako. Pag panahon nga kanang gutumon ko na yung pagpakaon nako, sa pagpanahon nga kanang initan ko na yung patuna nako, sa latod nga pag-istorya na ay Diyo, na ay ginahay nagatiman ako. No? Ilan na ato kinabuhi nga mga Kristohan mag-isuon, tanaw na to ang word, di mo kayo sila, gingaw kayo sila kinabuhi. Disko dito, laag dito, lagwag sa. Pero wa sila nilibaw ang tumoy ang tanang kalaglagan yun. Mga naswerte yun ta, nga nata karoon nagabihon, dili ta mapil. Kung mapadayon ta sa atong pagpangalagad sa atong buhing Diyos, sama sa kinabuhi ni Luma, padayon yun ta isuon. Dili kita mulunaan ang kinabuhi, kay madawat yun na to ang ganti, nga ihatag sa atong buhing na Diyos. No? Dili yun mapakyas ang Diyos sa iyang mga saad. Basta mutuman lang yun ta, dili lang yun ta mupunong. Di man kag 120 years nagpantay sa mga agit sa nihunon. Grabe na ng bugaya. Kung pila, 500 ka ba itong media sa pagkuhan niya, paabot, pagpantay niya, niabot na sa 600 kapit. Maupa na kuman ang arka, pero agit sa ning luma, ang sa iya nga ani, naluwas silang tanan. Nya mao na nga dili sa uta-upat, pagtuo. Manilas na ko nga nakita sa kinabuhi ni Noah, pagtuo. Dako gid kayo niya pagtuo sa buhay ng Diyos. Nagtuo na, nakailamig siya sa Diyos. Nga ang Diyos nga nagsugo niya, dili yung makakon na Diyos. Amen. Kita, importante yung katong kailhan ng Diyos nga itong yalagaran. Dili siya makakon na Diyos. Malaman na ito niyang saad, pero muabot na niyang saad. Tungod kay matinudanon siya nga Diyos. Mao na nato lang yung kuptan na natong pagtuo niya sa atong buhi nga Diyos. Sama sa kinabuhi ni Noah, takupin kayo yung pagtuo sa Diyos. Kung atong tanawon din sa tanawon nato din sa iyang sa pulong din sa kuduha man akong verse din ko pero din sa tama sa kanang sa verse 7 bitaw to 4 agid din sa 7 1 to 4 ang Ginoo miingon kamo sakay sa arka uban sa tibuok mong panimalay kay sa tanang mga tao ikaw lamang ang nagbuhat og natarong pagdala og pito ka parisan nga laki nga babae nga tanang mananap nag-iisip nga hilo apan tagsara ka pares ang dada sa mga mananap nag-iisip nga hugaw pagdala sa pito ka parisan nga laki ug babae ug langgam aron dili sila mapuo kay human sa pito ka adlaw gikan karon paulanon ko 40 ka adlaw o 40 ka gabi kung imong tanahan dinhi gisulod gyud dito og ginuwas Ginoo
makapakyas. Kung may mong balansibon, baka mahunahon makapagkay, kaya okay lang pag nagsugod na uwan. Kunya, di sila nanakay. Kunya kay, pa, ito pa kung makaadlaw, di sila mabot ang uwan, ipasakay na siya kaan. Pero galas mo, masakay sila mga kaya magbutuban sa iyong pamilya. Sakay sila matulog nila po tayo yung pagtuong ang Diyos, mutuman yun sa iyong mga saan. O din po sa Hebrehanon 11:12, Hebrehanon 11:7 ano? 11:7 natulhan paglihok po kasi makaunang basa sa 11:7 kato sa Hebrehanon. Tungod sa pagtuon na mato sa imuwi sa mga kasidaan sa Diyos may tungod sa mga butang at pang-abot na wala niya makita. Nagmasilukanin siya sa Diyos na magbuhat siya arka mamuoy na aluwas kaniya o sa iyang pamilya. Ini paagihan, higukman niya na sana tibuok kalibutan igadawal niya gikan sa Diyos ang pagkamatanon pinaagi sa pagtuon. Yan ang kada ko ang pagtuon sa tigana, dako kada ko ang pagtuon ni Noah. No? Tungod sa iyang pagtuo apil iyang pamilya na luwas. Kung atong tanawon kaya, kung atong subayo ang istorya ni Noah, ang ingon sa Ginoo ang matarong si Noah na. Wala natisod niya iyang anak, iyang asawa, iyang mga binadsi na tarong. Wala bitaw yun. Ikapilang na mo balik. Pero naapil sila o sakay sa arka. Tungod ni Noah. Tungod ni ikahimutaan sa Ginoo ang kinabuhi ni Noah. Naapil ang iyang pamilya. Na dapat dilito sila maapil kay dautan mo sila apil, kaya pa nag-ingon na matarong sila, sinuwara pa nag-ingon. Pero kipaapil sila sakay. Tungod kay kanyang nakita man sa Ginoo maayo matarong sinuwara, hinang kami madako kay kaayo o kan kuha himuan dahil ko ang Ginoo himuon sa itong kinabuhi. Dako kayo mahita ko sa tao kung Ginoo mahimuon sa kinabuhi. Matag dahil siya mga pabor, daghang pabor na iyang ipaabot sa matag usa. No, ya mauna ang mga kinayahan ni Noah na di kahimutan sa Diyos. Mauna ang kinayahan ni Noah matarong, matinunganon, malahutayon, ug adunay dako pag napagtuo ug niresulta kay sa kaluwasan, no? Amen. Kaluwasan ang resulta. Kay ang kahulugan dito sa arka, kaluwasan. Kung imong subayo, ang kahulugan sa arka kaluwasan. Dili lang to sa imong nga arka na maura to arka gibuhat ato nagmuto kaluwasan dito. Kaya ang tanan nga nakasakay sa arka, maura ginaluwas. No? Ang tanan nga nakasakay sa arka, maura ginaluwas. Mao ang meaning sa kanang arka, kaluwasan. Wala na to baha. Wala na sa atong panahon karon wala na ang arka. Wala na ang baha. Pero ang hatag sa atong buhay Diyos Hesus Kristo. Amen. Nga ang tanan nga mutuo kaniya, dili gayud malaglag, kundi makabaton kinabuhi ginayon. Amen. Wala na to arka, wala na to. Pero si Ginoong Hesus nga kanang mo ihatag nga naghatag og kaluwasan nato unang kanang mo rin rason nga niata karon. Mo kinala ko hinungdan sa pasalamat yung pagdako sa Ginoo mga igsoon nga. Kung balag si mo naghan ka intaos kalibutan pero isa ta nagdihutagay og kaluwasan sa atong buhi nga Dios. Mo na nga kung nasa pagtuon ang uli ka pinakagila kay kanang magdasig atong gidasigo na atong kinabuhi nga. Dili gyud ko sayangan nga kinabuhi nga gihatag sa atong buhi nga Dios kay nga mahal kaayo ang pagpalit sa Dios ani nga kinabuhi, no? Gibuktian sa iyang dugo, gating sakripisyo para lang makabatot kay kaluwasan. Mo na nakaroon ni ato ni nahutan suon ato gining gunitan. Amen. Gunitan gyud nato nga pagkinabuhi tungod kay wala na ilaing Dios nga makaluwas nato kay Ginoong Hesus nga mo ni atong nadawat karon. Mao na padayon na kita sa atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios kanang dasigo na ko ang kanunay akong kaugalingon. Kinahanglan gyud ay sa ang kinaayahan ni Noah nga matarong, matinumanon, malahutayon ug pagtuon nga resulta gyud sa kaluwasan. Mao na nga sa iyo no, pagkamatarong, pero lisod ba yung maton. Pero magpanikamo tayo igsoon, kay mao gid gusto sa Dios nga ipabuhat niya sa atong mga matag usa ka kinabuhi. Mao na nga karon kay nagailangan man sa atong Diyos nga lagad na ganita pila na takatuig nga lagad kaniya dili kita muno
Kuptan ko din ato atong kaluwasan nga atong mabatungan. Unya, dili kita posible hangtod makabuot nato ang ganti sa kinabuhi nga giandam sa atong buhi nga Dios. Amen. Ug mao na niyang pulong sa atong buhi Dios nga gabion. Praise the Lord, no? So dito tayo ang pulong sa Ginoo, no? So akong makita na grabe dito nga nagpunas din ang tibong kalibutan. O atong tanang gusto na kinakain mo na ito, nga naman nasukupan mo na yung Diyos. Gusto kinakain mo na ito, di ba? Kaya ang pagbuhat raw-rautan sa mga nakawan. Pero kung imutan ako yung diri sa chapter 6, verse 6, sa diha na unya nakita sa Ginoo kay labihan kadautan ng mga tao sa kalibutan o kanunay lamang gilad ang ilang ginamuna. Nagbasol siya, nagibuhat niya ang tao diha sa kalibutan o nakapasumbok kini kaniya. Busa niingon siya, lagdakon ko ang tanang tao. So sa diha nagbasol ang Ginoo. Kanabang murang siya kanang nagbasol siya kang gihimo ko manako ning mga tawanan. Na puro manida na ng ilang buhaton sa tubangan ako, kanang nakapasakit ang tao sa kasing-kasing sa Diyos. No? Kanang nakapasakit sa kasing-kasing sa Diyos. Kanang mo din may pinakalisod. Kanang makapasakit ka sa kasing-kasing sa Ginoo nga, yun yung bitaw ang Ginoo ay pay. Mo bitaw ka ng nanay, di ba? Na imong anak na grabe bitaw ka balumon nga imong ang nanay nga sus may pay din tukok, takas gamay pa ka. Kanang lahom. Mas maayon pa, di punit, pangalang ka. Bakit nga nanay na maging nanak, ano itong tungkol dito sa kabadumon? So, ako makita din nga, ang dagan kaayo, dagan kayo mga tao, mga nag-araw, dili na hindi nila nanamuhan sa mga tao, dili sila lautan ng mga tao, pero wala po sila relasyon sa Ginoo. No? Ang tao nga, mga tao, tamos ko gamon, wala sila mga bisyo, pero wala po sila relasyon sa Ginoo. Unya, kanang itong ingon niya ka, murag Diyos na lang, Ginoo na ikulan dyan sa ilang kinabuhi. Ginoo na lang ikulan sa ilang kinabuhi. Ya, dili maghihapon na kanang kinabuhi. Kanang itong may mga tao, ingon ka, buhat ang utang ng tao, dili lang utang ng muhan, dili lang utang ng lingkong, dili lang utang ng nakaw, dili lang. Kasi kay, buhaton na nila itong mga tao, dito man sila sa Ginoo. Pero, wala po sila nialagan sa Ginoo. Wala po nila alagara ang Ginoo, wala po sila naging-relasyon sa Ginoo. Basta na lang kay naa sila inuanan na tinaiyahan, no? Pero mo ilang Ginoo na lang ang tanay kulang. Pero ang dinhi makulang nakapahimuot man dinhi sa Ginoo kagduwa kay matarong pa siya unya matigumahon pa gid siya sa sulos niya. Kana ba? Matarong pa gid siya na nakita sa Ginoo na apa siya relasyon sa Ginoo, nagtuman pa siya sa kasubukan sa Ginoo. So kung ato yung tanawon ang Biblia, wadid ang katuloy pagbuhat ng arka, intended na ito para kay Noah ko sa iyang pamilya. Dahil yung tanawon din niyo, yung siya dere. Sa verse 18, apan magbuhat ako kasabutan, ingon ang Ginoo kang Noah. Apan magbuhat ako kasabutan, tali kanimo o kanako, sakay sa arka uban sa iyong asawa o mga anak, o sa ilang mga asawa. Siya rabiyon, intended dito para kang Noah. Kaya naman, iniglaglag sa Ginoo sa tibuok kalibutan sa mga tao na lautan, gisahid yun niya ang pamilya ni Noah. Ang pamilya rin ni Noah mo ay pinaka-importante na nakita niya ang tumagan sa Diyos. Kanang sa akong pagpangalakad sa Ginoo, kanang kung maghimo ito ang mataro, nang matinumanan ka sa iyang kagustuhan, namatigdan niyo ka sa Ginoo, anak, pareha pa kang home, nang mamatigdan niyo ka, nang mamatigdan po ka sa kaaway, nang mamatigdan po ka sa kaaway na wala na ko'y banana, naitak iya anak, anak ba? Gawas kung na i-permissive ang Ginoo. Gawas kung na i-permissive. Pero dili, nakita niyo siya sa Ginoo. Kaya ano man mga isa dili, sa number 7, ang Ginoo mingon ka, buwag sakay sa kaubag sa tibuok mong panibalay kaysa tanang mga tao, ikaw lamang ang nagbuhat umanghang. Kana ba? Ikaw lamang, wala, katulog na karuwasan, intindi na dito para sa iyo. Even though 120 years, wala kang makula
abot sinuwan. Nakisaan ko sa Ginoo nga niingon dire. Niingon siya din nga, apan, magbuhat akong kasabutan tali kanimo o kanako. Himo siya covenant ba? Luwa, himo ko kasabutan mo. Na maghimo ka o sakay saan ka ulan sa imong asawa. O sa imong asawa, o mga anak, o sa ilang mga asawa. Kaya naman magpadala siya og dagko kay mga kastigo sa kanunay. So, karon tinuod, karon naa ka sa kanahunan ni Noah. Sama punta sa kanahunan ni Noah, maggrabe na pagkalagsan ang mga dautan. Muna nga mga igsuon, nakailan ka sa Ginoo. Nakailan ka sa Ginoo. Ang ato na lang yun, na dili na lang yun ka mo, padayon na lang ta sa pagbuhat o matarong o pagkamatinumanon sa kasuluan sa Ginoo. Kaya kung moabot na lang mga kakalaman, sugod mo sa dili, spare din ka sa Ginoo. Dili ko kayapin. Dili ko kayapin. Moro yun na nakarami. Kaya ingon ito siya saan ni Abraham. Ingon siya, Abraham, kung na ay mga 50 ng katawan na nagbuhat o matarong, di ba ni mo sinutan? Siya, dili. Bisan pag na po. Bisan isara ka. Kung naalam yung makita niya. So, lamig kayo ang saad sa Ginoo sa ato. Sa liha na nakaila ka sa Ginoo. Safe and secure din ka sa kamot sa Ginoo. Ato na makita ka mo, naramang na ang kalimutan, grabe na no. So makita na nato na harapan na ito, no? Kana ko nga katawan, buhat yung lautan. Pero salamat na naapay, dili ka si Ginoong Jesus na Diyos. Si Ginoong Jesus na Diyos nga anak sa Diyos na nagluwas na nato, mauloy makahapan nato na magbawat sa atong kinabuhi. Mo na pinakamaayo na atong kinabuhi na sa kamot sa Diyos. Nasa kamot sa Diyos. Nakasakay pa sa kamot sa iyo. Kadisan asa kanya dagkon panalipdan kami. Asa kanya dagkon panalipdan kami. Ngunit pinakarami na naka-apil pa sa iya pakigsaan. Nakasabot pa sa iya pakigsaan. Muna nga, inay mo kapag wala na yun yung murunay. Wala na yun yung murunay. Wala na yun yung murunay. Sulan pa man. Sulan pa man nga. Imo na siyang ilagay sa question niya. Kaya yun siya, I am the way, the truth, and the life. Ingon si Ginoong Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except from me. Kung naan ang atong kinabuhi ni Ginoong Jesus, wala na kayo kanabuhan. Mamatay ka mga linaw kung uban sa iyong presensya. Remember, uban sa iyong presensya. So, ato takaroon sa kuwan, ato takaroon sa opening. Kaya kita sa kitang ampo sa Ginoo nga Lord, i-expose ang mga drug syndicate,
karon sige lang baka grabe ang bangayan sa Senado to naungkat kato sa media di ba na naapil na dating presidente nga apil siya na kanang apil siya sa watchlist ay so naway mga artista na naapil so karon sige nga iwali the race yun umilit yun na no so pa-atubang na itong mga abogado na katuroy ilang tingnan nga mautoy nagpasa ato nga mga dokumento. Ikaw ni Morales wala ko nagpasa anak. Pero nga nung iligtas siya. Ako'y naghimo anak mga dokumento ka. So, wala ka, grabe ni kayo ni Guru nag-ako mga bibig expose na. Karoon na-expose ko yun sila. So, it might be so nagrali to si Duterte ganina dito sa katungting Maiso. Uraw, nindot kay Amnehan Istorya. So, pray lang yun ta kay akong paminaw, marami ka naman. Siguro, di ba? Ilan siguro ng dalikon niya, di ba? Paulan na 2025 may election na kasi ka-release na si Juan si Marcos. May klaro man kayo. So, apil lang niya ang asawa, naman niya yung asawa. Apil sa kidnapping, nevermind, dahil sila mga kidnapping sa mga pray lang din ako akong naso. Una ka, naimon si Morales nga ako hindi yun ako ipalangpasun kaya disod ka ayaw nga madamay ang mga tao sa Pilipinas na nagkaroon tao ka ng drug addict na kanang presidente. Siya hindi na ko tukutan na ganunta sa walay lundan. So muna na nakaanak ko ba ng word ka na naano yun mo na nakaanak ko ba ng grabe na mayroon mo yan eh. Ikaw grabe na ang drugs, grabe na ang drugs. So at least na ay dahil kayo mga sa piliya kung sila rin din hapon anak sila rin hapon. So naamil si Maricel Soriano kaya na si Maricel Soriano na ay siya ang anak ni Willie Bigyan na iyakan ka na siya iyakan ko mapon mo ilang ituhan mo ilang expose na katong na problema siya ni Maricel kay ang galit din partner ni Maricel isuon dahil na arita ka na sa awal murag ikon anak so muna na murag nagpatabang siya mga maunsan na so muna na patabang Saya ko murag lahit na yun yung kuwan yan ang mulata na si Mayaya yung mulata. Isuwang siya pinagalit. So, mali pa-pray na ito. Klaro kaya daw, pray na kin ba daw sa bukid? ang Ginoo mag-intervene, no? Mag-intervene ang mag-pray na ito na maayon na niya. Na nabitaw, napatay yung problema na may kalamidad. Pray na nila ito na wala na sa kalamidad daw ako sa paglaso. Gikan sa Luzon, Visayas, Mindanao. I-pray na ito ang mga nagpaakan ng mga religious people na magkaroon sila o kanan, magkaroon sila o kanan. Kanang panikuha, ito sila o kanilaw na kinabuhi. Ato i-pray ang ilang kaluwasan. Mga unsaved loved ones na ako, atong mga kanang atong sa ganini. Murag di pagkuha ka kung nila na dahil bugas na, hindi pa yung tila, hindi mo yung ko no. Hindi mo yung i-apisyo. So, murag hindi ko na katawanan, para sa nila. So, muna ipag-pray na ito, ano na ito, na grabe ang crisis sa Pilipinas. We pray na ito, kaya kasi may investors musulog sa Pilipinas, hindi mo anak ang akong sitwasyon. We pray na ito, kaluwasan sa atong mga unsaved loved ones. Kanang likod ta sa itong pagtuo, tapunon sa Ginoo itong Panginoon, kanang hatagan gihapon ta sa Ginoo, kanang kaayuhan, mga bayan panguna-una, maayon mga lawas, para yun ini nga mga kapulian, makabalong kami sa atong pagtuo.
maluwasan sa dagang kayo na katawan, dili lang dili adong malapit o dili ang tibuok karana dito kung sa tibuok mindalaw apil na sa kanila. So pray mo na ito ang Israel, mapadayon na ako sa Israel. So sa mga wala to, mga hidden request na ko. Kita na yung hapon na lang sa Ginoo. Okay, malimutan. Yes, hallelujah, Lord. Yes, thank you, Jesus. My first love to the place where I once was, where my passion was just to reign, when prayer was sweet, the sweetest thing I know, everything was possible with you. Take me to the place of my first love with you. When prayer was sweet, when prayer was sweet, the sweetest thing I know, everything was possible with you. Take me to the place of my first love with you. The place of my first love with you. The place of my first love with you. Yes, hallelujah. Oh, we give you praise. Yes, thank you, Jesus. Yes, hallelujah. Okay, so pwede na ba mag-pray? Ipataas ang kamot sa pasimba, dahil mo ay mundo. Iwa-iwaya, bukarungganan. Ipataas ang kamot sa pasimba, dahil mo ay mundo. Lahanan ka, milagroso ka na Diyos, wala'y sama kanimo, wala'y sama kanimo. Lahanan ka, milagroso ka na Diyos, wala'y sama kanimo, wala'y sama kanimo. Wala'y sama kanimo. Kung yan ang circuit niya na sa patapos. Father God in heaven, kami kayo sa mga Lord, hindi ka gabilog, kayo mong ginatag ka naman ka Lord. Salamat Ginoo nga abot nila mga maampo. Imo ka Lord, I pray nga katutanan ng mga pag-ampo Ginoo na imo katunang mahumot kinsinso o God Lord sa mga tubangan ka Lord. Father God, I pray nga sa among pagkumahuli ka Lord, para hindi Ginoo nga makigubat ka ng God Lord. Let your most precious love God Lord na makapower sa samoa Ginoo na makabot ka sa mga temporary kailangan niya sa ibang Son God Lord. I pray o God Lord, nga mong banal ni Espiritu makigubat ka ng magiging ang tamang karoon o God Lord, hangtod sa mga turan o God Lord, ganun na Ginoo ang imong kumang makigubat ka ng God
kahigayanan sa tanang dugo. Tani Maya, mga pagpasalamat inyong sa umalaw sa akin na buhay God Lord. Salamat nga, hindi nga pinabuhay God Lord sa mga kanta, mahimong pinio God Lord ng suga sa uban God Lord. And mahimaya usap ka Ginoo, Father God, kung kay salamat, ikaw lang ang tanang dugo may mga pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Para video ninyo. Ano